Napanood nga namin sa balita na magmamahal pa nga daw ang presyo ng bigas, kaya tara samahan nyo nga kami ni Buyok na tumawid para bumili nga ng bigas. Nung iduduong na nga ni Buyok yung bangka namin mga maring, sumama nga si Oranggi, kaya ayan at iniwan nga muna niya sa lunday. Malapit lang naman sa aming nayon, kaya pwede nga niyang languyin na hindi nga siya mapapagod. Kasamahan nga namin dyan si Tito Mox na kapatid ni Buyok at si Tita Claudette mga mare, dahil si Tito Mox nga ho yung magbabayad ng bigas. Siya nga ho yung kapatid ni Buyok na nakatira sa Baguio dahil doon nga siya nagtatrabaho. At sa tuwing umuwi talaga yan mga mare at pare, palagi talaga siya nagbibigay ng mga bigas, mga grocery, at minsan nga ginagala pa nga niya yung mga bata. At dahil hindi pa nga kami nag-aalmusal dyan, kaya naman eto, dumaan nga muna kami dito sa Chowking sa Binangonan at dito nga kami kakain. Grabe nga mga mare, ang puti ko nga dyan sa video, pero wag kayong maniniwala dahil filter lang yan. Ito nga lang yung in-order ko dahil nasasarapan nga ako dyan, tapos sila naman yung may fried chicken at may pansit. Tapos ayun, pagkatapos nga namin kumain, nagkayayaan nga kami doon sa SM Angono dahil malapit lang din naman yun dito sa amin sa Binangonan. Wala nga ka-traffic sa daan mga mare dahil siguro Holy Week, tapos nakita pa nga namin doon yung aming ninong, kaya naman nakapicture na nga kami. Ililibre pa nga daw niya kami sa SB, kaso nga lang nakakahiya, kaya yan at nagiwahiwalay na nga kami. Wala naman talaga kaming gagawin dito sa SM mga mare, tamang window shopping lamang, tapos lakad-lakad. Basta pag nandito ako sa SM parang basaya. Tapos ayun nga mga mare, nung naglalakad-lakad nga kami, nakakita nga kami ng ice cream, kaya ayan at nag-try nga kaming bumili. Nakatikim na naman ako nito dati, pero isang beses pa lang, tapos ngayon lamang ulit na ulit. Ang totoo talaga niyan mga mare, mag-ice cream lang talaga kami dito sa SM, tapos ay uwi na rin kami. Ayun nga, pagkatapos nga namin pumili, ay binigay na nga rin sa amin, tapos yung pinili ko ng flavor ay may mangga. Ewan ko kung ako lang ba yung taga-isla na kapag may mga ganitong ganap, kahit simpleng bagay lamang, sobrang saya na nga ng puso ko, talaga namang na-appreciate ko. Siguro dahil lumaki din naman kaming wala, kaya kahit simpleng bagay lamang ay na-appreciate ko, talagang tumatatak talaga sa akin. Aba, ay laking kanduli at tulya din naman kami nung araw, kaya hanggang ngayon, paborito ko pa rin. Lalo na kapag isusuwam yung tulya, tapos ay ipiprito yung kanduli. Naku po, napagkakasarap. At dahil wala nga kaming magawa dito sa SM mga mare, kaya naman naisipan na nga lang ni Tito Mox na dito na nga lang bumili ng mga pampiknit namin sa Sabado de Gloria. Bala ko nga magpansit Malabon sa pang 3rd month ni Balix mga mare, kaya naman yung ibang sangkap, dito ko na nga lang din bibilhin. Nalilito nga kami ni Buyok dito sa bibilhin namin pansit mga mare, dahil ang nakalagay nga dyan pansit palabok, pero pwede rin pala yan sa pansit Malabon at yan rin pala yung ginagamit at niluluto. Tinuro pa nga sa akin ni Tita Claudette itong tilapia na kulay itim mga maret, sabi ko nga hindi pa nga ako nakakakain yan. Puro tilapia lang kasi dito sa lawa ng Laguna ang nakakain ko mga maret. Nung araw nga talagang malinamnam yung isda dito, pero ngayon wala nang halos lasa. Sobrang sarap nga daw ng tilapia na yan, at kahit anong luto nga daw masarap. Naisipan nga rin namin na bumili ng hipon dahil balak nga rin namin na mag-buttered garlic sa Sabado de Gloria. Pinadagdagan ko na nga rin ng hipon dahil gagawin ko nga pantopping sa aming lulutuin na pansit Malabon sa pang 3rd month nga ni Malik. Hindi naman ganun kamahal ang kilo ng hipon dito mga mare, at okay na nga rin, at konting diferensya lang naman sa labas. Naisipan ko nga rin bumili ng cake ni Malik sa mga mare dahil pang 3rd month na nga niya ngayong April 1. Ayun lang, pagkatapos naman namin magpalamig doon sa SM mga mare, bumalik na nga agad kami dito sa Pretil sa Binangonan para ilagay nga yung mga pinamili namin sa bangka. Hindi pa nga ganun karami ang nakapila sa Pretil, pero sigurado kinabukasan napagkakarami na nga nakapila diyan. Kapag po talaga Holy Week nag-uuwian talaga mga taga-isla, dito nga sila nagmamahal na araw. Tapos ayun, nung mailagay na nga namin yung mga gamit namin, pumunta naman kami dito sa bilihan ng bigas. Akala ko nga mga mare nagkakaubusan na ng bigas, pero dito nga sa pwesto na to napagkakarami pang ang stock. Eto nga buko panda ng madalas naming bilhin mga mare, at yung japonica naman masarap nga din daw, sabi nung bayaw ko. Kaya ayun, 5 sakong buko pandan at 5 sakong japonica nga yung nabili namin dito. Dumaan nga rin ako dito sa palengke mga mi para bumili nga ng sangkap ng pansit Malabon, at grabe nga yung nakita ko at sobrang daming bangaw. Ma-share ko nga lang pala sa inyo mga mare dahil nung nakaraan nasunog nga ho itong palengke ng Binangonan, at ipinagbawal nga yata na maglinis dito dahil anytime pwede nga itong gumuho dahil banghuhuna na nga ng mga haligi. So ayun nga mga mare, bumili lamang ako ng 1 kilong bawang at 1 kilong sibuyas. Hindi naman nagbabago ang presyo ng gulay mga mare, salamat naman at hindi nga siya naapektuhan sa ating krisis ngayon. Shout out nga pala dito kila ate na nagtitinda dito sa palengke, at pinapanood nga daw nila ako palagi. Nang mabili ko na nga lahat ng kulang na sangkap sa pansit Malabon
mga mare ay umuwi na nga rin kami dahil baka mamaya abutan pa nga kami ng malakas na hangin at malalaking alon. Kung nung pagpunta nga namin dito ay kalmang-kalma mga mare at pare, at tingnan nyo naman ngayon pag uwi nga namin talaga namang banlakas nga ng hangin, nakakatakot. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, basta kami nga lang dalawa ni Buyok ang sakay nitong bangka, wala talaga akong katakot-takot kahit gaano kalalaki nga ang alon. Pero asahan mo, pagkasama nga namin ng aming mga anak dito sa bangka, talaga namang nanginginig ang aking mga tuhod. Diyos ko day. Yun lang naman mga mare for today's video. See you on my next vlog. Bye!